Mataas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galasio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Naghanap tambang ipang-inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na yun akong gibati. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Gipadad-an na og sukos order sa LTO Central Visayas ang usa ka driver sa POJ kinsa giingon nalambigit sa disgrasya nga midaro sa gisunda ni ining nga mga motorsiklo sa dalan Kulon Dakbayan sa Sugbo yadtong pitsa 11 karong bulana. Sumala pa ni LTO 7 Regional Director Wendell Dinglasa nga ang driver mao si Celestino Indrina Damasole kinsa maoy nagmaneho sa POJ nga adunay plaka nga 055 CCE. Dugang sa LTO nga sumala sa report nilang nakuha gikan sa traffic police na napakyas ang driver sa pagkontrolar sa iyang gimaneho nga POJ rason nga ni daro kini sa mga motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Gimanduan sa LTO 7 ang driver nga mupatimaw sa buhatan sa Operations Division sa LTO sulod sa 5 ka adlaw gikan sa pagdawat sa mao nga order og patubagon kung anong dili sa anga embarguhan og lisensya. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamitan lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?
Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Said Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa pagginhawa. Na landing ko ospitalidad, nagugos ko ginhawa ng pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis. Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule, siya natabangan. Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw. Living Testimonies. Said Living Testimonies. Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpugbo sa imong high blood pressure. Ako, puriba ko anak, ang Kaling Panyawan Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lapang kilala, kay mababa man ang imong lipid. Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan. Sigurado gina, kung tati mo bitik, magbaba na niya, Jaime Verano. Living Testimonies. Maayong buntag sa tanan nagaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrihan na ko ang iBerry. Mas klaro na ba bisang gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisag gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Unsa may gihulat ninyo? Pangitana ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulang Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa kaumot og kalami, walay modili, sa Don Pepe nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe tabliya! Sarap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa ug mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 ug 23, 2026. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol kuno makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.